Let's bring in our reporter from the Senate. The Senate held a hearing on Alice Go earlier today. Finally, with a dismissed Bamban Mayor in attendance. And for details, we have News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, kamusta ang hearing dyan? May mga napikon ba? Tama ka na sa tanong mo, Bok, noon. Talagang may mga Ria, napikong senador kasi talagang may mga napikong senador kasi kahit anong pilit nilang pigain si Alice Go para sa mga tanong nila, no, para masagot yung mga tanong nila, paulit-ulit din yung mga sagot niya Alice Go na meron siya umanong kaso kaya ini-invoke niya yung right against self-incrimination niya at yung iba naman ayaw niyang sagutin dahil meron nga raw banta sa kanyang buhay. Pero na-surpresa ba sila, Ria, na gano'n yung kanyang kondukta? Parang hindi naman siya surprising eh, di ba? Dapat naman, inaasahan nila na gano'n ang magiging conduct niya. May isang senador nga nagsabi, parang expected na niya. Ngayon yung magiging tugon niya, specifically si Senator Win Gatchalian, no. Sabi niya, expected na yan ang sasagot mo na hindi mo alam, may pending case ka o kaya ay natatakot ka dahil may banta sa iyong buhay. So, talagang makikita mo sa itsura at saka sa tono ng pagsagot at pagtatanong ng mga senador na frustrated sila. Ang kasi gusto nilang... Ang medyo surprising, Ria, ito yung isa sa mga pinaka-well-attended na Senate hearing, no? Pati yung tatlong PDP nandun, no? Si Robin Hood, si Bato, tsaka si Bongo. Si Bongo, isa sa mga huling nagsalita, defending Digong. Parang medyo malayo doon sa hugot yung kanyang speech. Pero natuwa ako dahil one of the few speeches niya sa Senate hearing. Kaya ako tuwan-tuwa na narinig ko siya. Matagal ko nang hinihintay na marinig si Senator Bongo. Pero si Bato, sinakyan yung sinakyan yung death threat framework ni Alice Go. No? Na dapat sana huwag nila sakyan yung ganun dahil 'di ba? Ang labo naman noon. Tumakas ka for 1.5 months tapos ikaw ay ni-rescue dahil may death threat laban sa iyo. Medyo sana naman maisip nila na 'yon ay pang-distract from the real issue na mga crimes ni Alice Go na in-emphasize ni Joel Villanueva at saka ni Senator Risa Hontiveros. Correct nga, no. Si Senator Bato de la Rosa, isa siya doon sa mga nagtutulak na magkaroon ng executive session. He was citing yung perspective niya bilang isang dating police, no, na baka somehow impormasyon pa rin yung maibibigay ni Alice Go, pero hindi yan kinatigan or sinuportahan. Most especially nang namumuno sa pagdinig na si Senator Risa Hontiveros, no. Kasi nga, sabi nila parang unbelievable na may death threat ka, umalis ka, tapos bumalik ka. And then sabi rin ni Senator Win Gatchalian, usually kapag may death threat, the normal protocol na ginagawa ng isang taong nakararanas o nakakatanggap ng ganong banta sa kanyang buhay ay pupunta siya doon sa mga tamang otoridad, proper authorities. Like in his case, sa kasagsagan ng pagdinig nitong POGO operations, hindi naman makakaila at sinabi rin niya, isinapubliko ni Senator Sherwin Gatchalian na may mga natanggap siyang death threat. Kaya inilapit niya yon sa PNP para rin matingnan kung totoo ba itong mga death threat o pampagulo lang sa ginagawa nga nilang pagdinig. Kagabi sa isang podcast... Pero Ria, anong mood niyan? Anong mood sa Senate? Rockstar pa din ba reception kay Alice Go? Meron pa rin bang gusto magpa-picture-picture? Sa amin iba, hindi, walang ganon. At saka sa pagdaan niya talaga, nakayuko, walang eye contact kahit tawagin namin mga media, no, para sa kahit maikling pahayag. Bago siya pumasok sa hearing room kanina at pagkatapos niyang dumalo, paglabas niya doon sa hearing room, walang eye contact, dire-diretso lang siya. Kung may kinakausap siya, yun lang yung kanyang abogado. Kagabi, Ria, sa isang podcast... Alam na ba kung anong gagawin sa kanya? Dahil kinontempt siya, where will she be detained? Alam na ba ngayon? Sa ngayon kasi, yan yung in-argue kanina ni Senator Francis Tolentino, ni Majority Floor Leader Tolentino, no? Kasi sa kanyang pagkakaunawa, merong batas, kinwestiyon niya kasi yung
paghawak o yung pagkakaraffle ng kaso niya doon sa Branch 109 ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Meron siyang sinasite na circular mula sa Office of the Court Administrator para maiwasan yung impluwensya doon sa kaso. Dapat daw hindi isinampa ng Office of the Ombudsman yung kaso sa graft ni laban kay Alice Go sa RTC ng Capas Tarlac kasi ang Capas Tarlac, if I'm not mistaken, ay halos katabi lang ng Bamban Tarlac. So, the same parang jurisdiction sila, the same area. So, mayroong computation si Senator Tolentino. Sabi niya, ang susunod na dapat na humawak ng kaso niya, doon daw dapat dinala ng Office of the Ombudsman ay sa Pangasinan. Kaya lang, ang posibleng may impluwensya pa rin doon dahil nga ang rumored boyfriend ni Alice Go ay ang alkalde umano ng Sual, Pangasinan na si Mayor Dong Kalugay. So ang susunod daw ay Nueva Vizcaya kaya lang masyado ng malayo. So nag-recompute ulit si Senator Tolentino. So ang nakikita niya, dapat daw dinala ng Office of the Ombudsman yung kaso sa Valenzuela RTC. So ngayon, ang gagawin ng komite sa pangunguna ni Senator Ontiveros ay susulat sila sa Office of the Ombudsman at maging sa RTC Branch 109 para malinawan. But for now, kahit na may contempt citation na naman laban kay Alice Go ay sa PNP Custodial Facility raw muna ito mananatili, sabi ni Senator Ontiveros. But is the Senate going to summon her again considering that they're not getting anything from her to begin with? Kasi paulit-ulit na naman. And in the end, sasabihin din niya, I suppose they don't expect her to change her story anytime soon. Unless there's something magnificent that happens in between. So the next time that they invite her, baka you'll have the same thing all over again. So what's the plan in the Senate? Are they still going to have her again? Kung ilagay siya sa QCPD, o ilagay siya sa QCPD jail, kakanta yan. Yan ang alamin natin kung sa susunod na pagdinig ba ay kasama pa rin si Alice kung imbitahan pa rin siya, no? Pero basta yung contempt daw po, ang sabi ni Senator Risa Ontiveros, it will remain in effect hanggat hindi natapos yung pagdinig o kaya makitaan nila na nirerespeto na ni Alice Go yung mga senador at makipag-cooperate na siya at sagutin yung mga tanong nila. So, yun yung mga kondisyong ibinigay ni Senator Risa Ontiveros nung nagpa siya sa tungkol dito nga sa contempt. Kagabi, pero anong impact nun kung nakakulong naman sa PNP? Impact kahit si Cassandra Leong, sabi niya, papakulong na lang ako kaysa sumagot sa Senate. Oo. Ang magagawa nila, they can cite everybody for contempt. Kung ayaw sumagot, saka non-bailable yung mga ano yan Sabi nga ng abogado, bakit pa kami magpapiansa doon sa isang kaso? Sa ibang kaso naman, di kami makakapiansa. Di tuloy-tuloy pa rin siya nakakulong. Ano yung magiging, they cannot pressure her with contempt Kasi nakakulong na siya. Yun na nga. Tama ka dyan, Miss Ami. No? Actually, kanina, napansin ko rin, isa sa mga, hindi ko alam kung ano ba, strategiya ng mga senador para lang mapakanta si Alice Go ay nagbanggit si Senate Pro Tempore, SP Pro Temp na si Senator Jinggoy Estrada na i-commit sana sa Pasay City Jail si Alice Go. Pero mukhang sa maghapon na pagdinig, wala rin namang epekto yung ganong pronouncement ni Senator Jinggoy. Daming papaselfie dun. Pero kakanta yan. Kung Pasay City o kaya Quezon City Local jail, Nakita mo na ba yung yun? Yung ibang tao ron natutulog. Yung ibang tao ron natutulog, nakatayo No, sa sobrang dami ng preso. Di ba, Ami? Sa QCPD tsaka pag local jail within Metro Manila. Paglabas mo may pag local jail within Metro Manila talaga. Magpipilit siya magpakulong sa Senate. Natawa lang ako doon sa death threat dahil kagabi doon sa aming podcast na pinanood ni Joby Francisco. May nag-comment doon sa host na siya ay papatayin, no? Kaya 2-5 ang death threats So ano ba yung death threats na yan kay Alice Go? No? Yan ba ay may nag-comment, may nag-text, no? Paano hindi niya masabi? At tingin ko, kaya hindi niya masabi dahil hindi naman ganun kaseryoso. No, yung death threat na yun na nga. Yun ang sinasabi rin ng mga senador. Kaya nga umabot sa punto. Tumataas na yung boses ni Senator Jinggoy. Parang, ang tingin ko para siyang may batang dinidisiplina kanina at sinasabi niya na isulat mo na yung pangalan sa papel. Pero paulit-ulit din siya sinasabi na
kung isusulat niya, parang ipangako niyo po na hindi niyo sasabihin yung pangalan. So, naiirita na naman si Senator Ontiveros. Sinasabi niya na, wag mo kami didiktahan kung anong gagawin namin dyan sa impormasyon na yan. O nga, nakita ko si Senator Pero Ontiveros. sinulat, di ba? Sinulat na eh. At ang sabi nila, nasa Taiwan daw. Base Diba? sa impormasyon na nakuha ni Senator Jinggoy Estrada. Nakita ko nga si Senator Ontiveros, exasperated kung sino eh. yung isinulat noon. Humihiga na doon sa lamesa niya eh. Inihiga niya yung ulo sa exasperation eh, no? Diyos sa... Paulit-ulit na lang sila ng tanong eh, no? Picture taking na lang ulit, picture taking. Okay, Ria, magpa-selfie ka naman pag may pagkakataon. Okay, maraming salamat. Salamat po. News 5 correspondent Ria Fernandez. Delikado yung nakalagay. Thank you, Ria. Okay, maraming salamat, Ria. Maraming salamat, Ria.